Tulong, Yichen tulong, tulong. URU. Sagipin emo si URU, Ipsilonichen, tulungan emo ako. Ichen. Hihin. Okay Kalang. Bilis. I, Maytao Papaladun. Fang Yichen, alam mong hindi ako marunong lumangoy. Hihin. Huwag mong sisihin si Yunong Dicesimo. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Hindi kayo dapat na alam kung may pamilya ka, pero nagdulot pa rin ako ng problema. Pero pwede mo bang kausapin siya na huwag saktan ang sanggewel sa tiyang kayo? Ano ang sinasabi mo, Tak? Liu. Ano ba ang sinasabi mo? Kanina, ikaw ang nagtulak sa akin pababa. Wait lang, mas sinong ka ng may katujong? Buntis si Ate Yuro. Baka naman isinasakripisyo niya ang buhay ng bata para ipahamak ka. Kayo ba ay bulag? Tumahimik ka, Guyunsi. Ensemble sa Tion Yuru. Kapag may nangyari masama, ipapapatay kita. Fang Yichen, sinaktan mo ako. Kuya, ang babaeng ganito kasama, dapat palayasin sa pamilya Fang. Lulu. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Hihin. AKO ang may kasalanan. Hindi kayo dapat na nakialam sa relasyon ninong magasa. UAU, kasalanan montag ito. 3 taong kang nawala sa buwan ni Shen. Kung hindi, ang probinsya ng ito, kahit katulong sa pamilya Fang, ay hindi karapat-dapat. HMP. Umalis ka na. Fonglu. Ang tiyan ko, Eray, masakit ang tiyan ko, taging niyo si Derevank. Patingnan siguro, ang opo ko. Huwag sanong may mangyaring masama. Trevang, pumunta ka sa likod bahay. Gyungsi, umakyat ka sa kwarto at magayos ang gesugat mo. Ang nangyari ngayon, pwede kong kalimutan. Pero sana ito na ang huli. Tumawag kayo ng ambulansya, masakit ang tiyan ko. Okay Kalang? Ang anak ko. Eray, ang tiyan kayo. Lalo akong nasasaktan, tulungan mo ako. Sino ang tutulong sa anak ko? Baby, tibayan mo. Ililigtas kita. Wang, pakiusap, tulungan mo ako. Masakit ang tiyan ko. Nalunod lang, nagdradrama ka para kanino? Kung may mangyaring masama sa sanggol sa tiyang ni Iru. Ikafan pumatay, sobrang oa na. Buntis yate Yuereu, nalunod din, pero okay lang siya. Dr. Wang, nakikiusap ako, tulungan mo ako. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Guyunshi, huwag kang gimagulo dito. Ang ginawa mo ngayon ay sobrang masama. Hindi ka pa ba nagsisisi? Fang Yichen, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Mayroon din ako sa tiyan ko. Kuya. Fang Yichen, ano ang ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Sino ang lalaking ito na pinahahalagahan mo ng ganito? Guyongsi, ito ba ang iyong lalaki sa labas? Ang kuya ko ay napakwap. Hindi ba siya karat dapat mading pinakwap sa mundo? Kapag may anak na tayo sa hinaharap, gusto mo ba ng lalaki o babae? Gusto ko pareho. Kaya't magkakaroon tayo ng maraming anak sa hinaharap, okay? Ang aking baby. Ang hirap ang pagbubuntis, isang beses lang ay sapat na.
On batas at yuru. Kung may mangyaring masama sa kanya, ipapalibing kita kasama naya. Fangichin. Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pakikipag-asawa sa iyo. Hindi na tayo magkikita muli kahit sa kamatayan. Ha? Ano ang sinasabi Montag? Para sa lalaking ito, gaste mong makipag-iwalay sa akin? Puta, nagpapanggap ka pa. Lumas ka sa aming pamilya Feng. Yongxi. Kuya, Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Ang taong itinatangi ko. Paano ninyo siya natrato ng ganito? kuya, gusto ko nang umuwi. CJ. Umuwi na tayo. Tumigil ka. Asa ko siya. Ano ang balak mong gawin sa kaniya? Asawa. Sa tingin ko ang babaeng iyon ang tunay mong asawa. Kung hindi mo siya kayang pasayahin. Kung gayon, umalis ka. Paano nangyari ito? Dr. Wang, nakikiusap ako, tulungan mo ako. Fangichin, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Mayroon din ako sa tiyan ko. Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko ay ang pakikipag-asawa sa iyo. Hindi na tayo magkikita muli kahit sa kamatayan. Hindi ito totoo. Jun 11. An plake ayan alimang 9. Alamin emo kan kanino an yan alimang 9. Boss Fong Ito. Kaya pala si Gunay ay sobrang bastos ngayon. May Sugar Daddy Paula. Tumahimik ka. Bakit Montag siya sinisigawan? Tingnan Montag yung lalaki kanina. Pinoprotektahan si Guyonsi. Baka hindi sa'yo yung bata sa tiyan niya. Oo nga, kung sa'yo yung bata, bakit hindi niya sinabi sa'yo? Buntis Sia. Lulu, kahit na SI Miss Gu at yang lalaki kanina. I medio close. Pero imposible na manggaganon si Miss Geu. Sa totoo lang, kasalanan ko rin ito. Hihin. Hindi dapat ako bumalik. Nagdulot lang ako ng problema. Yuru, hindi mo kasalanan to. Ang dinadala Montag sa tiyan ay ang magiging tagapagmana ng pamilya Fang. Ikaf ang bayani ng pamilya Fang. Oo nga pala Jijen, ito ay Epsilon imbitasyon sa business cocktail sa Beijing. Ianusisyo nila ang unang listan na masasali sa fashion show. Tingnan Montag. Ikaf talaga yua uye. Tanging ay ko lang ang matakung sa negosyo na pamilya Fang. Yung probinsyana, pabigat lang. Gising ka na. Gising na si Yongxi. Anak ko, Okay lang basta safe ka. anak ko, Yongxi. anak ko. Tatay gising na si Juni 11. Pagising niya pawiyain emo na sa pamilya Fang. Pauvian Montag, yung matandang ito. Na iniwan dito mag-isa. Pang walang anak. Walang kwentang anak. Yongxi, galit pa si tatay, puro galit lang sinasabi. Habang wala ka, gabi-gabi siyang pumupunta sa kwarto mo, pinapalinis pa ng mga tauhan. Yongxi, galit pa si tatay, baka pumunta ka muna sa pamilya Fang. Para safe. Sino mang alis, babaliin ko ang pa. Ayaw din namang umalis ni Yunsi, kaso ayaw siya. NJ pamilya. Tigil na yang kakulitan mo. Tatay, pasensya na, huwag ka na magalit.
Akala kayo tatlong taong kang nag-aaral sa labas. Ate nakalimutan mo na ang bahay na ITO. Tatay, pasensya na. Dapat hindi ko sinuway ang mga sinabi mo. Hindi kita sinisisi kahit kailan. Ang pamilya Fang ay hindi karapat-dapat sa'yo, pero ayaw mong makinig. Mas pinili mong putulin ang gihalazong sa pamilya. Kaysa sumunod kay Fong Ichen. Napatunayan na tama ang sinabi ko. Giba. Walang mabuting tao sa buong pamilya Fang. Tatay, hindi na ako magiging pasaway sa hinaharap. Mabuti, kahit ano paman. Okay lang na bumalik ka. Yongxi. Ang pianong ito ay pinakiusap kong ilagay dito. Naaalala ko noong hindi ka masaya. Ay nagpipiano ka kung pagod ka. Magpatugtog ka ng ilang kanta. Naaalala ko noon ang galing mong magpiano. Pero matagal na akong hindi nagpipiano. Okay na okay, kalimutan na natin ang nakaraan. Tatay, may mga bagay bang dapat nating pag-usapan? Ang pamilya gu ay may malaking negosyo. Samkataong wala ka, napakot ang talawa mong kuya. Ganito na lang, sa susunod na araw ay ang kitiw. Tonang business cocktail party. Ikaw na ang bahala dito. Pero kakabalik ko lang. Huwag naman. Mahal kong kapatid, hayan Montag kaming dalawa. Magpahinga naman. Tama. Ang babae ay hindi huli sa lalaki, kaya mo yan. CJ, Wow, ito pala ang business dinner ng mayamang pamilya Gu. Ang ganda naman. Sister Yuau, salamat sa iyo, Yichen. Huwag kang magmukhang malungkot, ito ay high-class na business cocktail party. Huwag mong kalimutan kung bakit ka nandito ngayon. Narinig nyo ba? Ang eldest daughter ng pamilya Gu ay lalabas din daw, sabi nila. Ang ganda daw ng eldest daughter ng Gu at single pa. Ang parte na ITO ay siya ang nakorganiza. Kailan kong samantang ito, kung mapapangga ko si... Parang biyaya ito mula sa nagkaraong kong buwe. Anak, kapag nakita Montag ang eldest daw kata NG Gu, patin Montag agad. Baka magustuhan kaniya. Hindi ka na mag-alala pa sa collaboration. Kapatid, wala pa ba kayong Sister Yuru? Pero kung ang anak ko ay mapansin ng pamilya Gu, Para saan pa siya? Si, Sa ganitong importante okasyon, huwag kang magsalita ng basta-basta. baka ka mapahiya, halika na. kamusta? Maganda ba ang aking paghahanda? Napakaganda. Talagang karapat-dapat sa pamilya Gu. Na pala, may sorpresa para sa iyo ang iyong kuya ngayon. Alaynan, Magsimula na tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Hihin. Ay aking idol noong bata pa ako. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pag-anyaya ng mga organizer. Ang unang piyesa natin ngayon Ay para sa ating bunsong babae ng pamilya Gu, at ngayon. sana'y samahan ninyo ako sa aking pagtugtong. Malugot natin tanggapin ang bunsong babae ng pamilya Geu. Dapat sana ay narito rin. Si Yunun 10 gayon. Sayang talaga, ang ganda ng eksenang ito. Pero hindi ito makikita ni Guyonsi. Hindi naman niya ito ma-appreciate. Huwag na nating banggitin ang babaeng yun. Anak, dumating na ang pagkakataon mo. Hala, tingnan mo, lumabas na ang bunsong babae ng pamilya Gu. Wow, ITO na ang bunsong babae ng pamilya Geu. Ang ganda-ganda. May ganito palang kagandang babae sa Kyoto. Bakit ngayon ko lang siya nakita? Ang ganda ng aura ng dalagang ito, kahit ako na babae ay nahuhumaling. Yun si. Siya? Si Gu Yunong 10. Isang probinsyanang walang modo, paano siya naging bunsong babae ng pamilya Gu? Ah, yung lalaki noong araw ang nagdala sa kanya dito. Gu Yun Elf. Ano? Hindi pa tayo diborsyado. Ngayon ay may kasama ka ng ibang lalaki. Dito sa party, iniisip mo ba ang pamilya Fang?
Mukhang kamakailan lang. Ay maayos na inaalagaan ni NF Liuru ang ating boss Fang. Mas makapal na ang mukha mo ngayon. Ang ating usapan, huwag mong isali ang iba. Si Fang, ayaw sa masasakit kong salita, lumayo ka sa akin. Maliban na lang kung magka-divorce tayo. Ayaw ko masalamat si boss Fang. Sa anumang paraan. Paalam. Tumigil ka diyan. Ano na naman ang gusto mo, boss Fang? Oho, tignan mo naman ang suot mo. Muka nakakita ni mas mataas na sangga, hindi na kami pinapansin. Ang buong pamilyang gito, nagayos hindi maganda pero Nakalimutan na ang sariling estado. Sa party na ito, isang probinsyano ang pumunta rito. Hindi ba nahihiyang hindi maintindihan? Bastos. Ano? May mali ba sa sinabi ko? Noon, mabait ang kuya ko na tinanggap ka. Hindi ka nagpasalamat. Sa halip ay kinulo mo siya. Pinakasalan ka. Sa tingin ko, gusto mo lang. Ang yaman ng pamilya Fang. Bakit kayo tumatawa? Yaman ng pamilya Fang. Furious ako noong nalulugi ang Fang sa Huln. Ano pang yaman? Yung utang na lubog? O yung mga ipinangalan sa iba? Ikaf, Lulu, tigil na. Miss Gu. Naparito si Yichen para sa mahalagang bagay. Tungkol sa buhay o kamatayan ng Fang Group. ikafrin, konti na lang. Ano na kinalaman ko sa Fang Group? Guyunsi, palagi kang profesional. Ngayon bakit ka naging ganito? Alam kong galit ka PA. Pero bakit mo sinasakripisyo ang kumpanya para sa akin? Ang ginagawa mo, para kang isang taong nang abuso sa pagkakataon. Si Yichen, dahil sa trabaho. Sobrang stress at nawalan ng kontrol sa salita. Pero ang Fang Group ay buhay ni Yichen. Alam kong ayaw mo sa akin ngayon, galit na galit ka. Pero kung patawarin Montag si Yichen. Kahit mamatay ako, payag ako. E di mamatay ka. Maraming salamat sa mga bisita sa pagdalo. Sa business cocktail ng Pamilya Gu, ngayon, May premyo kami para sa inyo. pagkakataong makasama sa entablado. May volunteer BA? Ako, dito. Itong dalaga, marunong kumanta at tumugtog. Di ba, probinsyana? Sigurado ka bang ako ang ipapalabas? Ay, Kalokohan. Ang ganda ng dalagang ito. Magiging magandang palabas. Excited na kami. Isa na. Yung si, kaya mo yan. Ate, laban. Bigyan natin sila ng magandang palabas. Palakpakan. AME, tingnan natin kung anong ipapakita mo, probinsyana. Guyun Elf, hindi PA tayo dibosyado. Ang bawat salita at kilos mo ay kumakatawan sa pamilya Fang. Huwag ka nang magulo. Boss Fang, hindi mo ba nakita? Ang mabuting kapatid mo ang nagdala sa akin dito. Bata pa siya. Kailangan mo bang awayin siya? Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Fang? Boss Fang, parang lumalala na ang sinasabi mo. Aakyat lang ako para tumugtog ng piano. Paano naman maapektuhan ang pamilya Fang? Guyunsi, ilang taon na tayong kasal. Kung marunong ka bang tumugtog ng piano, alam ko na yan. Hindi ba't nagkakagulo ka lang? Boss Fang, ang pinag-usapan mo. Ay hindi ako marunong tumugtog ng piano. Natatakot ka bang mapahiya ako para sa iyo? Sa mga taong yon, hindi mo talaga ako kilala. Ikaf. Guyunsi, kapag nasira mo ang party ng Gu family, tingnan natin kung patuloy kang. Maisip ni Yichen. Mabuti na rin para matigil na ang anak ko sa pag-isip sa probinsyanong ito. Yung si, gawin mo ang gusto mo. Probinsyana lang siya, paano siya magaling tumugtog ng piano? Ito. Ang galing niyang tumugtog. Guyunsi, marunong ka palang tumugtog ng piano?
Ano pang mga bagay ang hindi ko alam tungkol sa iyo? Wang, pakiusap, tulungan mo ako. Guyun Elf. Huwag kang magulo dito. Ang ganda ng tunog. Magandang melodya. Kasama ang nakakaguhit na boses. Diyos ko, parang mayak na ako. Buisit, naungusan pa ako ng probinsyanang ito. Yongsi, ang galing mo talaga. Akala ko hindi ko matatapos ang pagtugtog. Ang galing mo. May payo ako sa iyo. Huwag kang makisama sa babaeng tulad ni Guyonsi. Masamang babae siya, pera lang ng pamilya mo ang habol niya. Nung gikinasal siya sa kuwa kayo, alang dala kahit isang dot. Sa bahay namin, siya ang nagluluto, naglalaba, at naglilinis. Hindi siya ang kinuha na yekwe ko, kundi katulong. Nadumihan ako. Fangichen, pinaghirapan kong tulungan ka sa pinakamahirap na 3 taon ng kumpanya. Inalagaan ko ang buong pamilya mo, hinayaan kong insultuhin ako ng pamilya mo. Tiniis ko lahat. Ano ang ginawa mo? Ang sinabi mo kanina ay totoo lahat. Sabihin, Ano kung totoo? Si Boss Fang ba ay kayang pasukuin ang matandang Fang? At si Miss Fang na humingi ng tawad sa akin? O kaya naman ay paglalaba at pagluluto para sa akin bilang katulong? Humihingi ng tawad, nagiging katulong, isang babaeng taksil sa asawa. Ingatan mo ang iyong pananalita. Kung magsasalita ka pa ng masama, papapalabasin ko kayo. Paalisin mo kami. Akala Montag ba teritoryo Montag ito? Boss Gu, nagsimula na ang piging, magsalumpuat ka na. Boss Gu, Palabasin sila. Bosco, hindi ko talaga alam na ika si Boss Gao. Pasan sana. Kuya, ano ang gigagawin natin? Yitian, kung magpapatuloy ito, talagang wala tayong karapatan sa Fashion Week. Anak, mag-isip ka ng paraan. Ginoong Gu, kahit na hindi kami kasing yaman ng pamilya Gu. Pero kung palalabasin mo kami, baka hindi magalit ang unang mayaman na Gu? Nga, at ang organizer ngayon ay si Miss Gu. Parang wala kong karapatan. Si Miss Gyu, karapat-dapat ba kayong banggitin siya? Wala kaming galit kay Miss Gu. Bakit hindi kami karapat-dapat? Ngayon, hanggat hindi nagsasalita si Miss Gu, hindi kami alis. Ikaw. Sige na, bisita kayong lahat. Unahin na natin ang pagpapatuloy ng party. Mas mahalaga. Ang sinabi ni Miss Fang kanina ay totoo, pero ngayon ay ayaw ko nang maghanap ng problema. Hindi na importante, alis na. Tingnan mo ang babaeng ito, talagang mapagpatawad. May klase talaga, kahit mahirap. Hindi naman kami kumakain ang bibigas niya, at lagi niya itong binabanjit, walang modo. Makhang noyon. Kailangan natin mahanap agad si Miss Gu. Narinig ka na dumating na si Miss Geu sa party. Kung dumating na si Miss Gu, Bakit hindi pa siya lumalabas? Guyunshi. Talagang overestimate kita. akala ko pagkatapo mong matanggap ang katutan. Alik ka ng kusa. Pero patuloy ka pa rin nandyan. Ano? Akala mo ba sa pagpapakita mo kay Yichen? Mat baba pa ba si ye isip? Mas mabuti pang kalimutan mo na yan, Izalangitong. Sapatos na pwedeng suotin ang kahit sino. Hindi yan magugustuhan ni Yichen. Ano ang sinasabi mo? Ikaw, Ano? May mali ba siya sinabi ko? Hindi mo nagpian katapos ang dibosyo kay Yichen. Nakikipag-flirt ka na sa ibang lalaki. Kung hindi ka isang basag na sapatos, ano ka? Alam mo hindi pa kami masyado ni Fangichen. kung ako ay isang basag na sapatos, ano ka? Bago mo husgahan ang iba, tingnan mo muna ang sarili mo, Gineth Liu. Marami akong ginagawa. Aalis na ako. Huwag mong isipin na dahil nagdala siyang master ko. Ay magiging Rina ka na. Isang top tier na pamilya tulad ng Gus, paano ka papasukin ng isang? Probinziana? Sa huli, mistress ka lang.
Sa totoo lang, hindi naman masyadong sumakit ang tiyan ko noon. Pero hindi ka inasakan. Naipagtatanggol ako ni Yichen ng ganun. At kasabay nun. Nawala rin ang sanggol sa tiyan mo. Bitawan mo ako. Tulong. Wang. Tulungan mo ako, masakit ang tiyan ko. Yichen, ang tiyan ko. Ang sakit ang gatiyan kayo. Mamamata na ako. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Bless you. Guyun elf, balif ka. Kapag nakita kayo engeldast dotrengegues, gaganti ako. Wala akong makita sa bienvenue. Ang eldest daughter Ingus. Baka naman. Nasa loob ito nagpapanga. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Guni. Ang napakagandang pislok na ITO. Na nakakahalaga nege isang milyon. Mabuti na lang. Vejo ko itong gamitin para mapazaya ang eldest daughter NGus. Eudet daguter na regus. Nandito pa ba kayo napafiang? Liu Yuru. Tingnan natin kung ano ang gusto mong gawin. Huwag kang pumasok, may ubo ako, hindi ako komportable. Ziga. Jinong kageu. Kamusta po? Ako po si Liu Yueru, anak engel pamilya Liu. At ang majority asawa in future president in pamilya Fong. Asawa ng pamilya Fang. Ano naman ang kinalaman nito sa pagpunta mo dito? Ganito po, MSGU, ang kapatid ninyo, ay nariyan na de isang hamak at mababang uri na de babe, at nagbanta pa na hindi papayagan ang pamilya Fang na sumali sa fashion show. Sana po ay psilon kayo ang magbigay enge katarungan para sa amin. Panggunahin na yung eksasa ni Boss Fen. Isang probinsya na lang yun at maraming lalaki ang nakarelasyon. Talagang nag-alala ako para sa kapatid ninyo. Baka madaya pa siya ng ganitong klaseng babae na may masamang ugali. May ganito palang nangyayari. Oo nga. Yang Jinong ang pagpunta ko pong gayon. Ay psilon talagang may regalo po ako para sa inyo. Isang peace lock. Para sa inyong kaligtasan. Peace lock. Anak, kahit maghiwalay ang nanay at tatay mo, aalagaan ka ng nanay mo. At palalakihin ng maayos. Ano ang ginagawa mo? Jinawonggu. Hindi ito ordinaryong peace lock. Ito ay galing sa British Royal Family. Isa lang ito sa buong mundo. Tanjing ganitong peace lock ang karapat dapat. Sa inyong estado at posisyon, yung bata sa tiyan mo ay isang bastos lang. Hindi karapat-dapat sa ganitong. Peace lock. Sige, ilagay mo na dyan. Ay. Ilalaga ko na po ITO dito. Jinonggu, yung paglak na de pamilya Fang sa fashion show. Sana po ay inyong bigyan ang gipansin. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Ashen, naos ko na si Jinong Gao. Nakatanggap siya ng regalo mula sa akin. Mahusay, Sister Yuru. Ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilya natin. Ayos-ayos. Ang galing talaga ni Yuru. Alam kong hindi pababayan na relantik ang pamilya Fang. Hindi naman nakukulang sa regalo si Jinong Geu. Bakit niya tatanggapin ang regalo Montag? Baka naman nakakalimutan ang Montag? Hindi naman. Yichen. Nakkakantandion kami sa usapon. Balon araw. Magijing pinakamatalik kong kebigan si Jinunggu. Maraming salamat sa mga kasosyo sa negosyo sa suporta sa pamilya Geu. Malapit nang matapos ang cocktail party ngayong gabi. Ngayon, inanyayahan natin ang nagpasimula ang fashion show. Si Miss Gu ang tatayo sa entablado para ipahayag ang unang batch ng mga nakapasok sa listahan. Halakpakan natin siya. Narinig ko na ang listahan MGMGA nakapasok ay personal na. Hilay and I Miss Gu. Kamutukaha mo ang karapatang Magayos in Gu's fashion show. Vete ka nang maklakat ng pahalang sa Kyoto. Igakuero, ang pamilya Fang ay nakapasok. Walang magiging problema diyan. Diya, hindi kang makalala. Tita, tinanggap na niya ang MGA regalo. Paano niya bigagawin ang gimayos? Huyenji, kahit nakapag-relation ka kay Young Master Gu. Ano naman? Basta timawagan ka pa o si Miss Gu. Ako pa rin ang magwawagi sa huli. Puso.
Bakit si Guyun Elf? Nag-antay kayo ng matagal. Baka talagang si Guyun 11 ang anak NG pinakamayaman? Sinabing tatabayin si Miss Heu para lumabas. Siya ang tumayo. Ang toto, napakalinaf na. Ayon niyong manawala. Kitang-kita sa kaniyang hitsura na mayaman siya. Ang ganda ng aura at mukha niya, walang kapantay. Walang artista ang makakapantay sa kanya. Imposible. Hindi siya pwedeng maging anak NG Pamilya Gu. Ganito yon, kanina SA VIP room. Nakita kao si Miss Geu. Iba ang suit niya. At IBA rin ong boses naya. Miss Gu, bumaba ka na. Alam kong malapit ka kay Young Master Gu. Pero ito ay parte ni Miss Heu. Huwag ka nang makialam. Gu Yun Shi. Bumaba ka. Isang probinsya na lang siya. Paano siya magiging konektado kay Miss Gu? Dapat si Yuru. Ang nakikipag-usap kay Miss Gu. Noingit lang siya at ayaw niyang imasansu tayo. Gumaba si Yengi para siya ang gumaganonse. TSK. Walang kles. Puro daya lang alam. Mga kay Young Master Gu. Tama na. Hindi pwede. Pinagirapan kong lapitan SI Miss Gu. Hindi ko kakayang manalo ang babank. To. Alizange Pamilya Fonsalistan. Aray. Ang sakit no yetian ko. Baka may mangyari siya, baby. Yuro, saan ka masakit? Bigla na lang sumakit ang kiyan emo. May nagbigay ba sa ipsilono? Enge hindi malinis na kinain. Oo nga. Yuru. May tao dito na may masamang balik SAO at SA Baby Mo. Isipin Montag and Game Mabuti. Parang. Inom lang ako ng inumin na binigay ni Miss Gu sa akin. Miss Gu. Alam kong galit ka dahil kinuha ko si Yitzhen. Pero inosente ang aking sanggol. Paano mo nagawan mahing ganito kalupit? Sa aking anak, Gu Yunons. Masamang papay ka, ilang taon ka nang kasal sa aming pamilya Fang. Pero hindi ka nagbuntis, halos mawalan na ng tagapagmana ang pamilya Fang. Dahil SAIO, pero buti na langit may awa ang langit. Kaya nabuntis ni Igreku anay manglahi. Pero ikaw, halika't husgahan ninyo siya. Gu Yun Si, bumaba ka. Ngayon, narito ako bilang kinatawa ng Gu Corporation. Ang maliit na pamilya Fang ay walang karapatang utusan ako. Bilang kinatawan ng pamilya Gu, ikaw at si Gu Heng ay umabot na sa ganitong punto? Tingnan ninyo siya. Ang date ni manugang ko. Dahil nakipagrelasyon sa pangganay na Geu, grabe ang kapal ang gemuga. Hanggang sa mga has nasaktan ang isang buntis sa party. Wala na ben hustisya. Dahil lang may backing siya kay Gu. Kaya niya tinira ang pamilya Fang. Hindi makataonggan ang taong katulad Montag ay may lakas pa ng loob na magpakilalang kinatawan ng pamilya Gu Ikaw ay isa lamang kabit ni Gu. na hindi dapat ikinagmalaki. Hindi ka karapat dapat mag-announce, bumaba ka. Huwag matikot, Mrs. Fong. Sinusuportahan ka namin, bibigyan namin kayo ng katarungan. Huwag muna kayong magalit, pakinggan muna natin si Emilio. Sa kanyang salaysay, bago niyo ako husgahan. Kanina lang ay sumabay lang ako sa kanila. Nagkakamali ako. Maraming butas, hindi mapatunian. Kung hindi mo maalala, tulungan kitang maalala. Saan ko ba ibinigay sa iyo ang inumin? Sa sulok. Parang gisang sulok. Hindi kayo masadong maalala. Sulok. Eh di walang kisses doon. And Liu, maaalala mo pa ba? Kung anong inumin ang ibinigay ko sa iyo? Orange juice. Parang orange juice. Ms. Lu, walong orange juice SA party na yon. Grape juice at apple juice lang ong maroon. Ahaha, parang mali ang naalala ko. Eddie apple juice. O pasensya Ms. Lu, AKO ong nagamali. Sa party na yon, apple juice at grape juice lang ong wala. Laha ing IBA pang juice ay available. Putang ina mo, sinabuatan mo siya para lokohin kami. Ako ba ang nanloko o kayo ang gumagawa ng kwento? Sa lahat ng bisita, sa totoo lang, ang buong venue ay walang dead spot sa Kifi kung ayaw ninyong maniwala. Pwedeng tawagin natin ang pulis para linawin ito. Hindi, huwag. Hindi ninyo kaya, pero ako kaya. Naalala kayo. Parang ako ay. Kagabi ay kumain ako ng expired na maliit na cake. Sumakit ang tiyang kayo. Siguro dahil sa cake iyon, Miss Geu, pasensya na po. Kapag may order ako, pupuntahan ko kayo para huming na tawad. Paano ninyo ako niloloko? Ginagago lang ninyo kami, di ba? Hindi na kailangan pumunta para humingi ng tawad. Ang aking bahay, bawal ang mga kabit at aso. At Miss Liu, nagbiro lang ako kanina. Hindi ko inakala na ang ilang salita ko ay makakapagpaalala sa iyo ng dahilan ng sakit mo. Siguro naman, Miss Liu, ay hindi magagalit sa aking maliit na kasinungalingan. Siyempre hindi. Dapat nga akong matpasala sa iyo. Kanina, may nagsabi na hindi ako karapat-dapat na kumatawan sa pamilya ko dito. Kaya,
Hayaan nating si Kuya Gu ang magsabi kung ako, si Guyongsi. Ay karapat-dapat bang kumatawan sa pamilya Gu dito? Si Guyongsi ay lubos na karapat-dapat na kumatawan sa aming pamilya Gu. Kung pagdududahan niyo si Yongsi, ay pagdududahan niyo ang aming Gu Corporation. Ang ganitong uri ng brand, ay hindi rin namin pakikisamahan. Sino man ang manloko kay Yongsi, ay manloloko sa aming Gu Corporation. Ako, si Gu Heng, ay hindi magpapahinga hanggat hindi nasisiguro ang hustisya. Gu Yunchi, paano ako maniniwala na wala kang kinalaman kay Guheng? Kainasyon namin niya ang Gigu Corporation para suportahan ka. Yongsi, Kung may duda pa kayo, tanungin ninyo kami. Ang aming corporation ay patas at makatarungan, kayang harapin ang anumang pagsusuri. Hindi tulad ng iba, puro daya at panloloko lang ang alam. Nag-aksaya lang ng oras ng lahat. Okay, ngayon, ibabalita ko na. Ang listahan ng mga nakapasa sa Gu Fashion Show. Ang nakapasa ay ang Fang Corporation. Yongsi, Esan, bakit kailangan pang isama ang Fang Corporation? sa mga nakaraang taon, sa tulong ko sa likod, ay medyo may kakayahan na sila. Kung hindi sila isasama sa Gu Fashion Show, ay baka isipin ng iba na hindi patas ang aming Gu Corporation. Mukhang talagang lumaki na ang aming Yongsi. Masaya ang kuya mo. Pero hindi mo kailangang mag-isip ng ganyan. Sasaya sa fashion. Gawin mo ang gusto mo. Alam ko, kuya. Pero kung diretso silang tatanggalin. Pero kung diretso silang tatanggalin sa listahan ng fashion show. Ay masyadong delikado sila. Ang listahan ng fashion show. Hayaan nating magsikap sila hanggang sa huli. At wala rin silang makukuha. Mas masaya, di ba? Ikaw talaga ang talino mo. Tama ka, sundin na lang natin ang sinabi mo. Ay, malamang ang regalo ni Yuro kay Miss Gu. Oh may gawa nito. Talagang swerte namin si Yuro. Huwag mo nang pansinin si Guyongsi. Ang yabang-yabang sa harap namin. Pero ang totoo, wala siyang magawa sa desisyon ni Miss Gu. Katawa-tawa lang siya. Alam ng lahat na si Miss Gu sa pamilya Gu ay laging iningatan at minamahal. Hindi naman siguro dahil lang sa isang probinsyano. Makikipagaway siya kay Miss Gu. Siguro SI Miss Gu lang. Ayaw lang ganiyang gumapaya si Gueng. Kaya nakalusot ang putong ito at nagmaloki. Kailangan nating sumipsip kay Miss Gu. Oo, tita. Guyongsi, putang ina montag. Pag nakita ko si Miss Gu, paparusahan kita. Huwag mong gisipin na dahil nakapulot ka kay Gu Dashaw. Safe ka na. Liu Yuru, ang lakas ng loob mo. Kayang-kaya mong utusan si Miss Gu. Bakit? Dahil dito. Bakit nasa ayaw ang pislok na ito? Nakakatawa. Bakit naman nasa iyo ang gamit ko? Ikaw nga ang walang hiya. Kinuha mo ang gamit ko para ibigay sa iba. Gamit MO? Ang gold pislok na ito ay worth billion. Hindi mo yan kayang bilhin, probinsyano. Ako ang nagbigay ng gold lock na ito. Sino ang tinatawag mong probinsyano? Ano? Ikaf ang nagbigay. Sabihin mo, kinuha mo ang gamit ng pamilya ko para iregalo kay Miss Gu. Ano kaya ang iisipin niya, Liu Yuru? Buti nga at hindi ka pinag-initan ni Miss Gu. Tapos nagpakapal ka pa ng mukha na pumunta dito. Masakit. Gusto mo, tawagin ko ang pamilya Fang. At sabihin ko rin sa kanila na na-offend mo rin si Miss Gu. Hindi mo magagawa yan. Subukan mo ako. Hintayin Montag. Si Fang Yichen, bulag talaga. Pinili niya ang isang hipokritang babae kesa sayo. Kasalanan ko rin at bulag ako noon. Yongsi, bakit hindi mo sinabi sa kanila ang totoong pagkatao mo? Para makita nila. Kung paano nila tayo tinarato ng may pagmamataas. Gusto kong sabihin sa last minute ng fashion show. Sa panahon na iyon, mas kakatwa ang itsura nila. Tara na. Ano ang sabi ni Miss Gu? Pumayat na siya. Naparusakan ang putang si Guyongsi. Yuau, ano ang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Ah, ikay lang ako. Sinabi lang ni MS Go na. Hindi na niya kami makikita pa. Sabi niya, hindi rin siya masyadong involved sa mga bagay sa kumpanya. Pero sinabi ni MS Go na si Go ni sa pamilya Go ay isang palaboy lang. Huwag daw kaming mag-alala. Ano nang nangyari, kuya? Sa weekend, may auction ng mga antigo. Pwede ka bang mag-represent sa pamilya Gu? Kuya, magkano ba ang budget mo para sa akin? Kahit magkano ang mabid mo, ibabalik ko sa'yo. Pero sa pamilya Gu, may tradisyon tayo. Ayun, Kapag sumali ka sa auction, kailangan mong manalo. Huwag mong bigyan ng kahit anong pagkakataon ng iba. alam ko na, ang motto ng pamilya Gu, kunin ang daan ng iba.
Para wala silang daan. Pero may isang bagay na kailangan mong makuha kahit anong mangyari. Anong bagay yun, kuya, na kahit ikaw na maraming alam, ay determinado kang makuha? Hoy, pare, sa darating na auction NGMGA Antigo. Thuyết bang huming NG tulong sa iyo. Hindi. Hala, hubak naman. Ito kasi ay inatang sa akin NG tito ko. Sabi naya, kapag may nangyari mali, babalian naya ang pa kayo. Kaya humihingi ako hindi tulong sa'yo para masiguro ang lahat. Par, ang paa ko ay nakasalalay sa'yo. Sige, ipadala MOSA akin ang address. Naku, hindi ko inasahang makikita-kita sa ganitong okasyon. Isang probinsyan. Alam mo ba ang pagkakiba ng repik sa tunay? At sasali ka pa sa auction NGMGA Antigo? Marami kang hindi alam sa ilalim ng araw. Ano? Bakit ang hindi mo inaasahan ay hindi na tama? Ibig lang sabihin, kailangan mo pang lumawak ang kaalaman mo. Ngayon, si MS Gu ay may mas mataas na koneksyon. Talagang iba na ngayon. Bakit hindi ko ito napansin dati? Nanggiling mo palang magsalita. Sinabi ko lang ang nararapat sa tao at sa hindi. Anong kinalaman nito sa pag-akyat sa lipunan? Ikaf, MS. Gu, alam kong ikaf at si Yichen. O inogivalay at masakit sa iyo. Pero hindi mo naman kailangang gidamayang nanay ikaw. Para sa ikabubuti mo rin naman ang kinagawa niya. Tulad na ye o kutiyang ngayon. Puro MGA kilalang tao ang nandito. Sa'yo na galing sa probinsya. Isang probinsyana. Hindi mo alam ang dapat. Nakita mo na ba ang mga mamahaling bagay? Nagasta ka pang eksperto. Nakakatawa ka. Anong karapatan Montag? Para sumali sa aukisyon na ito? Baka naman. Gusto Montag lang sumingit dahil maraming ta. Ay, wala siyang imbitasyon. Palayasin Montag siya agad. Huwag mong hayan na makapasok ang kahit sino. Napapano de ang tano de o butin na ito. Magandang araw, binibini. Pakita po ang inyong imbitasyon. Ang imbitasyon namin ay asul. Ang kaya ay ginto. Makhang peak ito. Wala kong haya. Para lang makaliki sa ko. Lahat na de parang ginaga mo. Buti na lang hiniwang ka na de ko. Kung hindi, ang mukha na de pamilya namin ay mapapahiya dahil sa'yo. Si Fangichan ay nangangaliwa habang kasal. Pati ang kabit niya ay buntis na. Ang mag-asawang ito ay nagpapasikat sa lahat ng dako. Akala ko ba ang mukha ng pamilya niyo ay matagal nang napahiya? Ay cow. HMP. Huwag kang masyadong mayabang. Hintayin mong mapalayas ka. HMP. Kung gusto mong pumasok, lumuhod ka at makisap sa amin. Baka sakaling maawa kami at isama ka namin. Bakit mo pa ginagawa ang nakakahiyang bagay na ito? Binibinigo? Kung magsosorry ka sa nanay ko, baka sakali. At natulungan ka namin. Ang gintang imbitasyon ay para lang sa VIP NG Kija Apraisio o Kutin. Isang piraso lang ito sa buong venue. Kaya makingat kayo sa mga salita. Binibini, tuloy po kayo. Hindi ba't maraming alam si Binibini Fang? Bakit hindi mo pa nakita ang invitation? Kung makikiusap ka ng maayos, baka maawa ako. At isama kayo para makakita ng mundo. Paano ka magkakaroon ng EIE invitation? Isa kang probinsyana lang. Hindi ako naniniwala. Inimbita ng ang kanang Chu, inimbita. Kaya pala may VIP invitation ka. Ninakaf Montag lang pala SA Kabit Montag. Anong karapan mong malaki dito? Mali na nakazula dito. Ang inimbita ay ang pinakamayamang angkan ng Gu, Binibini Gu. Nakuha mo ang invitation na ito sa hindi magandang parang. Baka hindi mo alam ang mga patakaran dito. Lahat na dadalo. Ay dapat maganda ang isang koleksyon para sa auktiyon. Kung hindi, kahit may invitasyon ka, hindi ka makakapasok. Probinsyana, anong mahalagang koleksyon ang mayroon ka? Baka nagpapanggap ka lang. Tatawagin ba kitang Binibini Fang o Binibiniksu? Ano ang ibig mong sabihin? Kung tama ang alala ko, ang auction na ito ay inorganisa ng Angka ng Su. Dito ka pa nag-check ng invitation, nagdududa pa sa koleksyon. Ang kanyo ba ay pulis ng Pacific? Ang dami mong pakialam. Huwag kang magsalita NG kung ano. Mukhang takot ka lang. Anong takot ang meron ako? Ang tanong, kayo ba ang may lakas ng loob na makipagsugal sa akin? Kung ang aking koleksyon ay hindi umaabot sa antas ng auction na ito. Aalis ako kaagad sa auction, kung hindi kayong tatlo ang aalis. Anong hindi ko kang kagain? Taya na. Ito, hindi ba ito ang nakamit NG mo William Nung? Na Emerald Brooch. Ang Emerald Brooch na iyon. Mata po mabili NG matandang Gu. Ay siyon, ibinigay yun kayo sa kanyang anak na babae sa karavan nito. Paano ito napunta sa kanyang keme?
Geu rin ang apelido niya. Baka siya ang misteryosang anak NG pinakamayamang pamilya? Katawa-tawa. Paano siya magiging anak NG pinakamayaman? Isang probinsiana lang siya. Ang dating asawa ng pamilya Fang. Meret gu, ito ay patakang na regular okutin sama nakarang tao. Lahat na repikeng kolesin. I report SA police at a Kukulong car. Huwag mong sabing hindi ka binaban. Madala na repik sa apresyo event. Ay paghanap niya problema. Peak pala. Sabi ko na nga ba, ang pamilya Fang lang. Paano makakuha na imbitasyon mula sa anak na may amang pamilya gu? Ninakaw ang imbitasyon. Peak rin ang koleksyon, hindi siya karapat-dapat na sumali. Sa après l'auction, dumating na si MR Zhu, ang organizer. Bastos, tingnan natin kung sino ang nagdala ng peke. Jiutu. Chairman Su, may nagtangkang gamamit in peak para makapasok SA appraisal event. Dapat nyo siyang parusahan ng mabigat. Ang probinsyanang giyon, si Guyong si. Chairman Su, ito ang aking koleksyon, pakitingnan. MS Gu, paano mo nakuha ang brooch na ito? May nagregalo lang. Oh, sasabihin mo na naman na regalo at hindi mo alam kung fake. Para hindi ka mapasama, Sasabihin ko sa iyo. Ikaw ang may dala nito. Ikaw ang mananagot. Puro kasinungalingan ang babaeng kay Tio. Bigyan natin siya ang eleksyon. Tumigil ka. Kailan ko sinabing pek ito? Tunay ito. imposible ito. Ang emerald sa broch na ito ay psilon bihirang uri. Ang kulay ay parang malalim na dagat, malinov at kumikinang. Parang pinagsama-sama ang lakas ng kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Ang gaba ay napakagaling. At higit sa lahat, Uteo ay isinusuot nege isang prinsesa nun. Mr. Gu ay nagebay ganito sa kanang genak na puno enge kahulugan. Hindi ito possible. Kung tuta ka sa aking pasya. Sabihin mo ang iyong opinyon. Ako. Enli Fang, hindi mo masabi ang dahilan. At naninirang puri ka lang. Ito ba ang turo ng pamilya Fang? Kahanga-hanga. Sino ka vea para husgar ng pamilya Fang? Nilgay Fang, akala mo ba ako pa rin ang inyong pinakahirapan? Isang guyong sinawalang galit? Huwag ninyong kalimutan ang ating pustahan. Kung ang aking koleksyon ay karapat-dapat sa auction na ito, kayong tatlo ang aalis. Tama, walong kakayahang humaska, walong kayat konting pagpapahalaga. Hindi ka dapat na narito sa aking auction. Presidente Xu, uwag po. Ang kapatid ko ay si Fang Yishan. Kaibigan ng inyong pamangkin na si Tsui Wanfeng. Pakiusap sa kanyang kadahilanan. Huwag ninyo kaming palisin. Wait ba? Ang inyong kinasukan ay ang babaeng ITO. Basta hindi siya magreklamo. Hindi ko ito pag-uusapan. Guyun Shi, ikaw ay mabait at mapagpatawad. Ako ang walang alam. Huwag mo kaming pansinin. Hindi ako pwedeng mapaalis dito. Kung hindi, mawawalan ako ng mukha. Paano na lang ako makakapagkasawa ang mayaman sa hinaharap? Sige na Guni. Si Lolo ay beta pa. Hindi pa mature. Huwagin mo na siyang pansinin. Ganito ba ang paraan ng pamilya Fang sa pagmamakaawa? Tawagin an. Guyun F. Ako. Nakamali ako. Dahil dati kang asya na di kapatid ko, patawarin mo na kami. Tama na, huwag mo akong gawing masama. Ako ay mabait. Hindi ko kayo pag-initan. Kang gaynan ang sinabi ang batang ITO, tapusin na natin ITO. Pero sa susunod na auction, dapat kayong maging maayos. Kang hindi, huwag ninyong sisihin ang naging kalbitan. Ang pagpapaalis sa inyo sa party ay napakadali. Hintayin ninyo. Ngayong araw, gagawin ko kayong magdusa ng husto. Misku, kung hindi ka magtatampo, maupo tayo ng magkasama. Engayon, pinahiya mo ako sa harap enge lahat. Hindi kita patatawarin. Ang galing and Boss Fong. Hindi ba ito ang pangarap no de lahat? Kaya pala ang anak ni Liu. Naumaling sa kanya. Sabi nila. Kaya nakiway mo sa mga nangyari sa sana. Dahil sa kanya, kawawa naman ang Sazawa. Si Lu Yuru ay makhangasang green tea. Sa lubeng dalang taon, tiyak na iyan siya ni Boss Feng. Ashen, wala talaga ako magagawa. Angem GA upuan sa unong ane. Inihanda na aking tihwing. Hindi ko ito pwedeng galawin. Si Boss Gu hanggang ang gaon ay hindi pa sumisipot. Baka hindi na siya darating. Naku, sino ang babaeng dito? Ange Gonda NG Kanyang Gora. Ang ganda ang babaeng ITO, dapat siya ang medyo naked. Shuyuan Fenga. Nakita mo ba?
Kasama pa NG aking tihwing. Baka. Ay tiyo ang ipapakilala ng aking tiyuhin na magiging kasama ko. Gusto kayo talaga tiyo. Ako ay. Umupo ka, huwag Montag siyang isipin. Siya ang aking asawa. Ano? Pero malapit na itong mahing dating asawa mo, hindi siya. Si yung tinuko NG kapatid mong probinsyang. Parang davata na bumaba sa lupa. Bulag ka ba o tanga? Kuya? Mas maganda, tunang daang bises kaysa kay Liuyuru. Pinapalitan ni Heweng si Miss Heu para dumalo. Ni hindi ko no alam to. Maligayang pagdating sa charity auction na ito. Narito ang unang item para sa auction. Isher Jade Mula SA 5 Dynasties and 10 Kingdoms period. Starting bid ay 1 million. 1.5 milyon, 2 milyon, 3 milyon, isang beses. 5 milyon. Tingnan natin kung lulusong ka sa bitag na to. 6 milyon, 1 milyon. 1 milyon, Hindi naman ganun kamahal ang anang item. Ang gawin palang ganaan na ang preso. Dapat ba akong magpasalamat sa dating manugang? O sa kasalukuyang manudyang, 1 milyon, isang beses. Yendu Su's auction house. 10 million. Sold. Congratulations Miss Lu SA Isher Jade Mula SA 5 Dynasties and 10 Kingdoms period. kailalaki o bagay, basta gusto ko. Hindi mo ako maunahan. sino ba? Ton babae na. To. Ang yaman. Mayaman ga, bobo naman. LZ. Hindi naman ganun kamahal yan, sayang pera. Pangalawang item, ink painting. Starting bid 1 million. Mukhang ordinaryo lang yung painting. Malabo pa ang description. Baka fila lang. Kahit 1 milyon. Sa tingin ko, hindi abot NG mo kang kaang halaga. Sino kaya ang tatanggatanggang bibili nito? 5 milyon. Maron Talagang Tangang Bibalay Nito. Hindi ko kilala tong babae. Kanina siya Jay, ang laki NG BID. Ang gawon itong basurang painting. Binibit pa. Ang pangit and taste. Guyunsi, kanina mo pa ako ginagago sa presyo. Pinagastos Montag ako, ngayon ramdam Montag rin. Baka ginagawa na naman tuwing babang to, para safe. Si fangklo na lang ang paguluhin natin. Lulu, kanina ka pinahiya NG babangjong. Nayo na ang gitamang panaw para gumanchi. Kung gusto ni Yan magsayan ng gipera. Bibigyan natin si NG tamang presyo. Kanina ako pinahiya NG babang. To. Bibigyan ko si NG Lexin. 1 milyon, 25 milyon. 30 milyon. Isa pa. 31 milyon. MSG, ang painting na ITO ay walang halaga. Ipinapayo ko na huwag emo ng dagdagan ang presyo. Bagamat gusto ko ang painting na ito, ngunit dahil sa kabaitan ni Emmett Fang. Ayoko namang agawin ang gusto ng iba. Nanay, ano ang gagawin natin? Tanga ito. Pero may hit 30 milyon. Para lang sa isang balang kwentang panting. Kasalanan ni Heu yun sa ito. Tumahimik ka, nakakahiya ka. May nakdadak pa ba NG presyo? 31 milyon, isang beses. 31 milyon, 3 beses. 50 milyon. 50 million, sold. Congratulations. Ang galing. Ms. Gu, Talagang Ginagago Mo Sila. Sa kanila ni MGA simplong laro, Hindi sila katapat ni MS Gu. Lalo akong humahanga kay Ms. Gu. di ba? Biro lang. Kahit bigyan mo ako NG lakas NG look, hindi ko magagang mag-isip NG masama sa kapatid ko. Guyunsi, nagbago ka. Parang hindi kita kilala. O ITO ba ang totong ikaf? Hindi ko talaga nakilawa ang totong ikaf. Geo yung yadanast. Sinadya mong takutin ako. Emmett Fang, simula nang umalis ako sa Fang family. Ganito na lang ang estado ninyo. Hindi kaya maglabas ng 30 milyon? Tingnan mo, natakot ka kanina. Anong ipinagmamalaki mo? Gumato ka NG malaki. Para lang sa mga basura. Isa ka lang tanggang nakpapaloko. Kanina sa labas, pinatingnan ko kay Emmett Fang ang aking alahas. Pero hindi niya masabi kung ano ito. Ngayon, bigla kang naging eksperto sa sining. Ang painting na ito ay walang halaga. Maraming eksperto dito.
Hindi nila nakikita ang halaga nito. Ano muntag naman nakita, galing ka lang sa probinsya? Hindi ka ba nakakatawa? Tama na, Geo yung 11. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. UTO ay basura lang. Walang halaga. Kung tuta ka sa amin. Tinunjan MOSI Chairman Su, siya ay sing kilalang eksperto. Sa mundo na Yesingning, Chairman Su, Pakisuri Mo Ito. At sabihin mo sa mga mayabang na kabataan kung sino ang tama. Cashier, UTO ay talagang walang halaga. sabi ko na nga ba? ito ay walang kwenta. Meregu, kanina ka nakakaknagay kung ano nang sinasi. Pinakludahan mo ang iming ang kamata. Hindi mo ba kami? Dapat humingi ng tawad. Isang tawad. Tavat, tawad, tawad. Tawad, Ziege. Guyunsi, huwag kang magulo. Humingi kang tawad sa lahat. Director Sue, may utos SI Miss Gu. Si. Huwag kong magpanggap. Akala mo ba makakaloko ka sa mga ekspertong dito? Makakaya mo bang lilantin ang magalubat sa pakilalaan na kaya mang dito? Huwag mong ipagmalaki ang mga bagay na natutunan mo sa probinsya. Nakakahiya. ITO-an, larawan ang malawak na bansakrob ka. Ay, hindi ba ito ang matagal na walang larawan na malak na bansa? Hindi ko inaasahang makikita ito dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang halaga nito ay maaring ituring na pambansang kayamanan. Hindi labis ang halagang 2 bilyon. Ano? 2 billion? UTO ay walang katumbas na kayamanan. Ang ipinapabili ko sa iyong larawan ay ang matagal nang nawawalang larawan ng malawak na bansa. Noong panahon ng digmaan, para hindi ito mapunta sa mga Hapon, may gumamit ng gamot upang gawin itong isang ordinaryong larawan ng tinta. Ang larawan na ito ay makikita lamang ang tunay na anyo sa ilalim ng espesyal na ilaw sa madilim na lugar. Bukod sa halaga nito, malaki rin ang kahalagahan nito sa kasaysayan. Huwag kang mag-alala, kuya. Ibabalik ko ito sa iyo. Imposible. Si Guyunay ay isang probinsya na lang. Paano niya makilawa ang larawan ang malawak na bansa? Si Director Su ay itinalang sa larangang nagye pakilala nagye kay amang. Kung siya ay sigurado. Tunay ito. Yun 11. Binabati kita. Sa pakuha muntag ang napakahalagang larawan. Pero may support ka bang pera? UTO ay nakakahalaga ng 1 milyon. Isang simpleng 50 milyon lang. Ay swipe mo. Hindi maswipe. Impossible. UTO ay 20,000. Kapag sa auction, kung si Guyunsi ay gustong bumili ng bagay at magbayad, Gawin mong hindi siya makapagbayad para mapaiya siya. Si. isang simpleng 1 milyon lang pala. Akala kayo talagang gumangat ka na. Pero wala ka palang pera, nagmamalaki ka pa. Parang nakpapanghap lang na mayaman. Palitan mo ito. Miss, hindi rin maswipe ang kart mo. Nakakatawa. Wala kong pera, sinisasay mo parang machine. HMPH. Si Geo Hank Y hindi ganun kaimportante sa Y. Miss ko, may relasyon ka rin naman dati sa pamilya Fang. Baka pwede kang humingi ng tulong kay tita. Baka sakali. Gusto nilang bayaran ito para sa iyo. Ako ay mapagbigay. Hindi kita pagtatawanan. Mukhang kang larawan na ITOI. Hindi ba nakakatawa ang mukha mong gustong makinabang sa iba? Director Su, dala mo ba ang card mo ngayon? Pwede ko bang hiramin? Siempre puwid. Pasensya na Director Su, hindi rin gumagana ang kart mo. Palitan ko na lang nagye mo si. Hindi na kailangan, nagpadala na ako ng mensahe sa bangko. Padadalhan nila tayo ng cash, 1 minuto na lang. Ipapakita ko sa inyo ngayon sa harap ng tunay na kapangyarihan. Walang saysay ang anumang pandaraya. Hindi kayo pa siya nakikitang ganito. Puno ang kumpiyansa. Kumikinang, at laha ito dahil kay Guhang. Alam mo ba kung gano'ng kalaki ang 1 milyon? Nagpapanggap ka pa, baka mamaya lumuhot ka na lang. Meregu, ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalala lang ako sa sitwasyong pinansyal ni MF Liu dahil ang 1 milyon ay hindi maliit na halaga. Ang auction ay hindi biro kapag hindi mo binili ang nabili mo. May pananagutan ka sa batas.
Malak ko siya nang gamitin ang card ni Jichen ng pribado dahil hindi siya magrereklamo. Pero kung gagamitin ka ang card ni Jichen ng garapan, malalaman ni Liwifin na matandang babae. Nagumastos ako ang malaki sa anak niya. Siguradong pagagalitan ako. Ano, Jimes Liu, parang may tinatago ka? Bakit hindi na lang ang pamilya Fang ang magbayad para sa iyo? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi pa naman kasal si Yuro. Ano ang ibig sabihin ng paggastos ng pera ng pamilya Fang? Yuro, bayaran mo na. Maraming tao ang nakatingin. Hindi Nathan kayong mapahiya. 1 milyon? Kaya mong ibigay agad? Kanon ka ba kapait ni Kuheng? Magandang payo kung wala kang 0 milyon na cash. Pwede mong ipanagkaloob ang alahas mo. Nasisiyahan ka na. Kuyun F, putang ina Montag. 3 taon mo na akong inaapi, hayagan man o patago. Ang limitado ng bokabularyo mo. Sinabihan mong itaang presyo sa ubudin. Ginastos mo ako ay malaki sa hanggang karay. At pinahiya mo ako sa pabitan nyo anak ko sa harap nyo maraming tao. Sumali lang ako sa auction ng maayos. Anong pandaraya ang ginawa ko? Ms. Liu, hindi tayo dapat nagbibintang ng walang basehan. At hindi ko rin inakala na ang palaging nagmamalaking Ms. Liu ay hindi makakakuha ng ilang milyon at kailangan pang ipanagkaloob ang alahas mo. Hindi ka, putang ina Montag. Bitawan mo. Ibalik mo sa akin. Ayon kay Fang Lu, noong nasa pamilya Fang ka pa, itinutaring niya ang bagay na ito na parang MJ mata niya. Hindi niya pinapayagan na hawakan ito ang iba. Pero sa tingin ko, hindi naman ito. Mahalagang bagay. Kung ganon. Mahalaga ito sa Y ko? Hindi, ito ay pamana ng aking ina. Liu Yuru. Tulong. May tao ba dirang? Tulungan ninyo ang aking anak. Tulong. Ms. Gu. Tumayo ka. Tita, tulungan mo ako. Juju, anong rin nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito sa iyo? Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Kanina sa banyo, nakasalubong ko si MS Geu. Ako ang unang bumati sa kanya. Gustong kong magkaayos kami. Pero hindi niya tinanggap ang aking pagbati. Kaya nung alis na ako, hinawakan niya ako at hindi ako pinayagang umalis. Nagaway kami. Tapos nabasak ang pamana. Kahit anong paginggi ko no jetawat, wala siyang pakiam. Kaya. Mabuti, Kuyun F. Nanggas kang saktan si Yuro. Kan mababawa ang apo, ikaf ang magiging kapalit. Tika, siyak na may malaking pagkakamali dito. Kung hindi siya, sino pa? Baka naman si Ate Yuau. Ange gumawa sa sarili niya? Takot na takot si Adi Waru sa sakit. Gieł yung 11. Ikaw ba ang gumawa? Ako ang gumawa. Ano, gusto mong maghiganti para sa kanya? Tatanungin kita ulit, Guyun 11. Ikaw ba ang gumawa? Kitchen. Aminado na siya. Bakit mo pa kailangang ulitin ang pagtatanong? Yichen, tingnan Montag, tingnan Montag. Tingnan mo kung bakit mo napangasawa. Ang isang babaeng may pusong ahas. Buntis si Yuro. Gusto niyang patayin si Yuereu. Guyun si, noong nasa pamilya Fang ka. Hindi ka ganun kastig. Mahinhin ka. Hindi ka tulad na yung na basta na lang nananakit. Fangklo. Medyo sa ubra na ang sinasabi mo. Guyun si, huming ka no jetawat kay Juju. Guyun si, sobra ka. Pantis siya. Sinaktan mo ako. Sinaktan kita dahil karapat-dapat ka. Ito ang pamana ng aking ina sa akin. Hindi lang isang sampal. Kahit buhay mo ay hindi sapat para bayaran ito. Namaya pa ang aking ina noong bata pa ako. Halos nakalimutan ko na ang itsura niya. Ang tanging paraan para maalala siya ay sa pamamagitan ng mga pamana niya. Ito lang ang aking pag-asa sa kanya. Okay lang. Ako na ang kasama mo sa hinaharap. Ngayong nandito kayong lahat, sasabihin ko sa inyo. Ako at si Liu Yuru hindi magkasundo hanggang kamatayan. Kung lalabagin ko ang pangakong ito, gaya ng hairpin na ito. Ms. Gu, ong kay mo. Malubha ang sugat sa kamay mo. Dalhin kita sa ospital. Tika, may kulang ka pang paginggi no jetawat? Hindi siya ang may gawa. Ang kamera ko, kanina pa nagre-record ng video. Na-record ang lahat ng nangyari kanina.
Ichen, pakinggan mo ako. Siguradong sila ay tiyo. Nakunsa ba ang dalawa? Kan hindi paano nila ay tiyo. Naivan ang kamera dito. Pik ay tiyo. Ms. Lu, ito ay pinsan KO. Sa ibang bansa si Yarumaki. Ngayon lang umuwi para dumalo sa party. Paano mo sasabihin? Nakilala niya si MS Gu at nagkunsaba pa sila. Hindi ka nasaktan ni Kuyunsi, tama ba? Aya, ikaw ang naninira sa kanya. Hindi. Hindi Totu. May itatanong ako sa Y. Kakasing lang ni Yuru mula siya patawan na malay. Hindi na dapat ma-stress ang kanyang pagbubuntis. Mamaya na lang ang sasabihin mo. May mga bagay na kailangan kong malaman ngayon. Pinagbibintangan mo ba ako? Na ako ang nagsetap kay Geo Uniadenast. Mula nung bata tayo hanggang ngayon. SA Paningin Montag. Mas mababa pa ba ako sa dating asa mong manloloko? Hindi nagsisinungaling ang video. Ang nakikita ko lang ang pinanibawaan ko. Baka pinagawa nila ito ng maaga. Tapos pinalitan ang mukha ni Igel Guero. Advanced na ang teknolohiya ngayon. Ma. Huwag Montag siyang ipagtanggol. Gusto kong malaman, bakit Montag ginawa ito? Hindi ako. Ipsilonichen hindi ako. Hindi ba sinabi ko sa iyo? Huwag mo nang guluhin si Guyong 10. Hindi. Yichen Hindi Montag BA naririnig. Hindi, Ichen. Guyon 11. Hindi kita patatawarin. Hindi maasong hanggang kamatayan. Tama ba? Ganoon din ang nasa isip ko. Guyun 11. Talaga ben ako engmali. Pero ang relasyon mo kay Heweng. Gino, ito ay natanggap essay may pinchuan. Sabi, regalo ito para kay Mrs. Sige, bumaba ka na. Minsan kasi, nadisip ko. Para kong kabit mo sa labas. Ano ba? Hindi ka pa ba nagpakababa para sa babae? Siyempre naman. Kitang-kita ko kung gaano ka kababa kay Guyundi. Ako, isang besas lang to sa Bukakeyo. Kasi naman, sobrang galing ang ex-sister-in-law mo. Kaya ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka naman ituturing na pipi. At siyan. Pwede ba akong magtanong? Matagaw na akong nagtataka. Bakit kailangang si Liu Yuru? Kanina Montag pa nakikita, yung mga yun, parang, gusto nilang lamunin buhay si Miss Heu. Sa totoo lang, tapos na kami ni Yuru. Matagaw na. Yung bata sa tiyon niya, Indiakin. Sa namate kung kaibigan yon. Para maiwasan siya sa mga tsismis. Pinabaan ko na lang na isiping aikin. Ikaw talaga, sobrang matigas ang ulo. Kapag nagdesisyon ka, kahit 8 taong kalapaw, hindi ka na mapapapako. Hey! You on phone? May I tatanong AKO? Si? Yung kay Geo yung yadanast, tungkol doon sa nangyari. Bakit ayon niyang aminin? Hindi siya nagpapalawang. Baka wala na lang siyang pakialam. Ingnan mo, ang bilis ng oras dito sa likod bahay, kailangan ko nang umalis. Maga ka rin umuwi. Ano NG wala na lang siyang pakialam. Sige, alis na ako. Hindi. Na. Dial tone.
Guyun Elf. Ayaf Montag talaga akong kausapin? Boss Fang, Hinahanap ko si Guni. abala ngayon si Yongsi. Kailan siya magiging available? Para sa'yo, hindi siya magiging available kailanman. Alam ko na ang nangyari sa auction. Hindi ako. Tandaan mo ang limitasyon ko maliban kay Yongsi. Ay si Yongsi pa rin. Ito na ang huling paalala ko sa'yo. Ayusin mo ang iyong fiance at pamilya mo. Huwag mo nang guluhin si Yongsi. Kapag may isa pang beses, mag-inat ka. Guyun Elf. Makakahanap din ako sa'yo. Ichen. Ngayon, sobrang pinakalagaan ni Heweng si Heu Yunonse. Hindi lang si Bilyang Gajay Kumiyon, kundi kinabayang kasi ang gumato ng lang pinangalanan pa siyang nominal na presidente ng Gagaw Corporation. Basta to, masabi lang siya Node ilang salita kay Gwen Shakama. Kahit gaano pagkaganda ang mag-fashion natin. Walang saysay ang lahat. Tama si Aid Yueru. Baka sa huli. Tayo ang mawalan ang gilaka. Kaya? May balita AKO. Magkakaroon ang business banquet para sa pagpapawasok sa Chinese market. Kung makukuha natin ang partnership na ito. Kahit ang Fashion Week ang Gu Corporation ay hindi na natin kailangang pansanin. Guyun Si, patunayan ko sa'yo. Na mas magaling ako kay Guheng. Simula pa lang, tulak ka na. Mali ang napili mo at ipapakita ko sa'yo. Na nagkamali ka. Si. Ate Yuau, tapos na ang lahat. Yung probinsyanang si Guyong 10. Akala niya pag nakipagrelasyon kay Guheng, magiging krayna na siya. Nayong, tingnan natin kung ano ang gigagawin niya. Salamat sa'yo, Fang. Kung hindi, Hindi ko alam ang gagawin ko. Kasalanan ko rin. Hindi ko nakuha ang pinakamahalagang treasure. Ay, okay lang, Ate Yuau. Pag ikinasal ka na kay kuya, magiging pamilya na tayo. Walang yan sa pamilya, Yuru. tita, halika. Tita pa rin. Dapat, nanay, nantawagan mo. Nanay. Talagang ang ganda no jay manugang ko. Iurutanium. Mamaya na lang tayo manood palabas. Yung Guyun Si, gumamit ng pera ng Gu family. Para bilhin ng napakamahal na panting, pero nasira. Hindi lang yan, mamaya makikita natin kung paano siya mapapahiya. Sa harap no jay maraming tao. Baka malamon ang Gu family. At mapolis siya sa bahay. May nalaman pa ako. Chinese on brand representative at Mahilig SA History. MGA Antique. Kami at si Guyun 11. Parehong naghanda ng related items. Tiyak na tayo ang mananalo. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang layunin ng banquet na ITOU ay isa lamang. Ang maging exclusive partner SA Central District. Simple lang ang criteria. Bigyan natin ng palakpakan si. Boss Chiao para magpakilala. Sa tingin ko, pamilyar na kayo. SA Rules ing Brand. Ang unang kriteria ay ang MGA treasure na inihandog ninyo. Bukod dito, ang napiling treasure ay Papazok sa. Ang special na elemento ing high-end collection. Bukod pa rito. Ang kamanang tiyo sa huli ay mapupunta pa rin sa. Aming museo ng sining bilang exhibit. hindi na ako magsasabi ng marami, simulan na natin. Ang inihain ng pamilya Geu ay ang larawan na. Napakamaal sa auksyon ila na rawang na kalipa. Ang disenyo sa larawan ay walang katulad, iyon ang ang larawan, ngunit. Bakit may dagdag na mga linya dito? Nanay, sayang talaga. Isang napakamahal na antigong larawan. Na nasira ang itsura. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Noye pangganay na gupat katapo malaman. Sabi ko na nga ba, si ay isang salot? Talagang nakakaya sa aming gemjea babay. Guweni, kung magitra ka na sa kompetisyon, maaari ko pang panggalagaan ang iyong dignidad.
Fang Yichen. Talagang ikaw ang gumawa, ganito ba ang takot mong matalo sa akin? Hanggang sa gumamit ka ng ganitong masamang paraan. Anong gina ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa tingin kayo bala ka ng pagkakataon na makipagkumpetensya sa akin. Ngunit kung ayaw mong tanggapin, hindi kita pipilitin. Sa totoo lang, malapit na tayong maghiwalay. At pagkatapos ang lahat ang gayong bagay. E wala nang kinalaman sa pamilya Fang. Huwag mo nang alalahanin, Boss Fang. Boss Xiao, halika na. Kantamaan ay alala. Ang ginihain ni Boss Fangay. Ong Jade Mula SA Panahon in 5 dynasties and 10 kingdoms. Ong Hashur Jade. ITO ay isang tunay na kayamanan. Oo, ang kinang NG Jade. E lalong kumikislap sa ilaw. Mukhang ang pamilya Fang ang mananalong gayon. Narinig ka na ang Jade na ito ay mula sa kasintahan ni Boss Fang. Ang babaeng Liu, si Liu Yuru, na nakuha sa auction ilang araw ang nakalipas. Mula sa kami ni Guyunons. Isang talagang motapang at matlanong Bobby at maganda pa. Narinig ko rin na buntis siya. Talagang mapalad SI Boss Fang. Gu Yun 11, pagsisihan Montag ito. Bakit, hindi nagsasalita SI Boss Xiao. Matalo na ba tayo? Huwag kang masalita ng walang basen. Si Boss Xiao ay hindi lang talaga palangiti. Bukod pa rito, sa ganitong paraan, mas nagiging hotas at makaturangan ang kanyang pagkatol at Moskapani Panangola. Ang klarawan ni Guyunja ay matagal nang nasira. Ang resulta ay halatang nay talaga na. Nanay, huwag kayong magalit, tuwala kay Ichen. Tiyak na mananalo tayo. Aking ipanapahayag. An partner ay an Giełun 11, an grupo NGGU. Ano? Paano ito posible? Hindi ito totoo. Paano ito posible? Boss Xiao. Baka nagakamali ka? Baka may ilon dito. Ang dinner na ITO ay formalidad lamang. Kahit sino ang tumakbo, ang pamilya Gu ang mananalo. Kawawa lang ang buntis kong managang at ang anak ko. Ang tapat, naglabas nege mahalagang kayamanan milyon-milyon ang kalaga. Natalo pa sa isang depektibong produkto. May daya. Ang ganda at kinang ng Jedi na iyon. An paintin ay nasira na, ganito na. Talagang may daya. Sino ang may lakas ng loob na magduda? Ang ilan, mas mabuting gamitin ang utak. Kung kayang bilhin ng pamilya Gu, wala na kayong pwesto sa Jiangsheng. Mas mabuting makinig. Ano ang sasabihin ni Boss Xiao? Ong Hashur Jade and I Boss Fong. I'm Mula SA 5 dynasties and 10 kingdoms. Ngunit Ong Halaga. Ay hindi umabot sa milyon-milyon. An pinakamahawaga sa Heshi Jade ay an Heshi B. Ang Heshi B ay ga sa Heshi Jade. Pinaksama ang may husay na gaing kamay. Nakatumbas na mula ng atisan upang makalika na perfectong jay. Kaya ang gesija de mismo ay balangalaga. Naalala kayo, sa modernong penakan, ang pinakamahalagang Heshi Jade. Ay nong 2008 Olympic, ginamit sa paggawa ng gong medang. Guyunshi. Ay ko ba ito? Ikaf ang sinadyang gumastos ang malaki para bilhin ko ang walang halagang kapasurang Jade na iyon. Liu Yuru, ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Hindi maganda ang iyong paningin tapos ako ang sinisisi. Hindi ba nakakatawa? Kahit ordinaryang jay lang ang inila de pamilya Fang. Bakit nanalo ang probinsya ng Guyonsi? Ang paintin niya. Ay nazira niya dibia. Oo, ang paintin niya ay ganun na. Hindi ba may daya? Ang paintin na ITO ay hindi na masasabing walang katumbas na halaga. Palagi kaming nakahang ng iba't ibang kay amang. Para making panggunahing elemento in disenyo bawat season. Pero ITO ang unang beses na may nakagawa ng disenyo. Sa isang kayamanan, natugma sa konsepto ng aming brand. Ate ang tunay na halaga ng paintin na ITO. Ay hindi dahil sa malit at detalyadong tema. Kundi ang hindi alam ng maraming eksperto sa pag-antas. Na ang may akda ng painting ay nais makipag-usap. Sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng oras. Ang ganda. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang kapatid ko, mula pagkabata ay nag-aral na ng mga sinaunang painting. Guyunshi. Ano pa ba ang mga sa surpresa mo na hindi ko alam? Sa tingin ko, ngayong ay wala nang dapat pagtalong. Imposible. Hindi maring tutu ito. Tama na. Sigat mo ako.
Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Yuru, umalis muna tayo. Pag-usapan natin sa bahay ang lahat. Huwag kang magalala. Nandito ang nanay mo para sa'yo. Tomasia, Yuru, huwag ka nang magalit. Paano kung maapektuhan ang sanggol sa tiyan mo? Toma. Maroon pa akong sanggol sa tiyan kayo. Basta't mapangalagaan ko siya. Hindi ako talo. Nakalimutan kong tanungin ang kuya ko kung aling sasakyan ang ginamit niya ngayon. Fangichen, bakit ka nandito? Ano? Sa inyo ba ang garahe na ito? Duman lang ako para tumingin. Hinahan ko ang sasakyan ko. May tugma ba? Et saka. Bakit hindi Montag kontrolin ang iyong asawa? Gigu? Muntik nang masugatan ang muka niya, pero wala siyang pakialam. Baka nakalimutan mo, Yifang, na ang asawa ko. Kasi kasama mo siya. Nagpirma ng kontrata. Tama na, Yifang. Hiwalay na tayo. Hindi dapat masalapit ang lalaki at babae. Baka may makakita. Hanggang dito na lang. Gu Yunshi. Hindi emo na ba talaga ako mahal? Fangichen, ano ba ang problema mo? Gu Yun 11, paulit-ulit Montag akong niloloko. Sino ang hindi mababaliw sa ganito? Ano ba ang niloko ko sa'yo? Alin sa mga sinabi ko? Ang pinaniwalaan mo. Gu Yunshi. Sabihin mo sa akin. Ginagawa lang para galitin ako. Di ibig galit ka dahil hiyawan na tayo. Kaya ganyan ka kasama ni Gu Heng. Tama ba? Fangichen, baka may delusyon ka. Gu Yunshi. Hindi emo na ba talaga ako mahal? Boss Fang, hindi mo ba narinig ang kasabihang? Pagkalampas sa bahaging ito, wala nang iba? Noong una, habol ako ng habol, handang ibigay ang lahat ng pagmamahal ko. Para sa'yo, pero hindi mo pinahalagahan. Gusto ko na ngayon. Huli na. Yun 11. Tulong. Bitawan mo siya. Wag kong lalapit. Wag mo siyang saktan. Sisi, hawakan mo siya agad. Kumusta ka? Kuya, tumawag ka ng ambulansya. Yun 11. Pasensya na. Hindi kayo dapat sinigaan ka. Hindi kita sinisisi, hindi ako galit sa'yo. Hindi na kita kakayaan masaktan ulit. Anong oras na? Huwag mo nang pag-usapan yan. Tingnan mo ako. Malapit na ang doktor, kapit ka. Huwag kang matutulog. Fangichen. Kuya, Fangichen. Hindi mo na ba ako mahal noon pa? Bakit mo sinabi sa akin yun sa parking? Bakit mo ako iniligtas na walang pag-aalala sa buhay mo? Ako, hindi ko talaga maintindihan ang mga ginagawa mo. Nadulas lang ako. Gising ka na. Aalis na muna ako. Malakas Fangichen. Doktor. Yun si, puwit bang wak kang umalik? Yun 11. Sabi ng doktor malubha ang sugat mo, mag-ingat ka sa paggalaw. Yun 11. Password. Birthday MO. Ito ang numero ko, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Assistantly. Alam mo Si Mrs. Indy. Aalis na muna ako. Kung may kailangan ka, hanapin mo ako. Yun 11. Bakit biglang nag-withdraw SI Miss Lu ing 8 million SA account? Alamin emo kan ano ang nangyari. Ate saan napunta ang pere? Ate, Kumusta na si second brother? Scarange tawag sa kanya. Hindi makatis ang lalaking to. Nag-confess agad. Sinabi kayo na sa kanang sabihin kay Liu Yuru. Na naayos ka na ngayon. nasa ICU ka at Inagapan. Malapit ka nang maging gulay. Ang natitira, hintay na lang natin na sabihin niya sa Ypsilono ng harapan. Ang galing mo, kuya. Oy, teka muna.
Tingnan Montag muna ito. Yung pinapaimbestigahan ko sa'yo dati. Tungkol sa identity ni Liu Yuru, may balita na. Hoy kuya, tulungan mo akong mag-imbestiga ng tao. Pag nakita Montag, may intindihan Montag. Talagang ikaw ang the best, kuya. Tingnan mo rin itong peklat. Yes, Seth. Parang nakita ko na ito. Siya nga. Liu Yuru, ang regalo mo. Hindi lang tatanggapin, babalikan kita ng doble. Miss Gu. Basta pakalanin mo ako, sasabihin kayo lahat. Ano ang relasyon mo kay Liu Yuru? Ako ang personal trainer niya. Tapos naging malapit kami ng malapit. Malandi talaga yon, ala Montag? Siya ang nanggakitsakin. Tapos ayun, nagkarelasyon kami. Sabi pa niya, totoo ang nararamdaman niya sakin. Una, pinapakidnap ka lang niya. Pag nakuha na ang pera, magsasama na kami. Pero bigla niyang pinapatay ka, bago raw kami magsama. Kan hindi, isausumbong niya ako. Talagang sinungaling na babae. Alam mo bang buntis siya? Siyempre alam ko. Pero sabi niya, hindi sa kinjung bata, kay Fang Jichen daw. Kaya. Kanino talaga yung bata? Sa akin. May DNA test pa ako. Sabihin mo. Hindi kay Fang Yichen yung bata? Siyempre hindi. Nasa Amerika pa kami nun. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero nakakapit siya sa pamilya Fang. Tapos iniwan niya ako. Talagang puta. Miss Gu. Kang kailangan mo ako. Hindi ako atras. Talagang tangga itong si Fang Yichen. Noto lang siya babe. Kung hindi lang dahil sa tinulungan kaniya. Hindi ko siya patatawarin. Ano ang plano Montag, ate? Di ba may fashion show next week? Bigyan natin ng invitation ang pamilya Fang at Liu. Pero sa pangalan ni Papa. Kahit atomic bomb, nasa atin na ngayon. Siyempre, dapat maganda ang ating palabas. Sige, mahal kong kapatid. Nga pala kuya, sa labas ng swimming pool ng mga Fang. May G6 na nakabantay sa lahat ng anggulo. Pwede mo ba akong tulungan? Na makuha ang video mula doon. Alang problema. Ako na ang bahala. Liu Yuru, gusto mo bang maging bida at umakyat sa lipunan? Pagbibigyan kita ng pakiramdam ng pagiging sikat at pinag-uusapan. Hindi ba ikaw yung natalo sa pamilya ko? At napakita kahiyang sa harap matla. Ang nobya ing pangane na anak ing pamilya Fong. At SI Mrs. Fong, Paano kayo naglakas loob na dumalo sa palabas na ito? Ano ba ang sinasabi Montag? Kami ay inimbita ni Chairman Gu. Sa pamamagitan ng opisyal na imbitasyon. Yung mo, yung probina. Akala mo talaga nanalo ka, pero sa uli si Chairman Heo. Ang personal na nagbigay sa amin ng imbitasyon. Baka naman hindi rin kinikilala ni Chairman Gu yung babang yun, kaya sa uli. Salamat kay Ate Yuau, na pinalis yung probinsyana, esahaha. Ano ba yung sinasi mo? Mag-ingat ka. Gusto mo bang malaman na lahat? Na may ginawa kang masama? Tara na LSS, tara na. Ang imbitasyon ninyo. Kahit sa panggalan ni Boss Gu. Pero ang sabi-sabi, ang palabas na ITO ay pinamakalaan ni Geo Heng, ang pangalan na anak ng pamilya Geo. at siya ang nagaos ing pagbibigay ing MGA invitation, SI Guhang. Para sa imbitasyon ang pagkakageo Heng kahit ang pangalan ni Geo. Para bigyan kami ng imbitasyon, Natalo kami sa pamilya Gu, para lang protektahan ang aking dignidad. Kaya ganito ang ginawa. Ajeng, sabi mo sa akin toto. Hinahabol mo na ba talaga si 11-11? Huwag na, pare. Salamat sa paghatid sa akin. magsisimula na ang palabas, sa susunod na lang tayo magkita. Hay, talagang tunay kang kapatid ko. O Fang, yung kinapahanap mo sa akin. May mga leads na, sabihin mo. Ang iba ng account na tumanggap ng pera ay nasa ibang bansa. At ito ay Sing Fitness Center. May pinadalan na kong tao para imbestigahan. Wala pang balita sa ngayon. Pero ano, bilisan mo, sabihin mo na. Boss Fong, parang may kakaiba. Pagkatapos magrabido si Mas Gu, sumunod na naglabas si Mas Layo. Ang pera na hindi malaman kang saan napunta. Sobrang sakto ang timing.
At ong itsura ing salarin, makhang fitness coach talaga. Mahirap hindi makisip ng masama, liu iurutanium. Sana hindi ikaw. Ichen, dumating ka na rin. Ang tagal na nating hindi nakita. Abala ka ba sa paghahang nje pala? Maligayang pagdating sa gusto ngayong gabi. Hindi bata ang babaeng kay Tio ay nasa Itsau at anay gulay na. Paano siya nakaraching dito sa Valangasgas? Grabe, ang ganda ng babaeng kay Tio. Hindi ko alam kung sino siya sa pamilya ko. Parang hindi ko pa siya nakikita dati. Anong malaking tao siya? Siya lang yung pinalay na aming pamilya fang. At kumapit kay Gudashaw gamit ang katawan niya. Mga pangarap lang. Isang probinsyanang nangangarap maging mayaman. Nung nakaraan, ginamit Montag ang pangalan ng pamilya ko sa abiding dinner. At nagpasikat ka. Ngayon naman ito ang Taunang fashion show ng pamilya Gu. maraming fashionista ang gustong pumasok dito pero hindi makapasok. Ikaw na isang hamak na mananaki. Anong karapatan mo lang dito? Miss, una sa lahat, ako ang umayaw sa inyong pamilya Fang. Kaya't maging malinaw, ang paninirang puri ay mailigal na responsibilidad. Pangalawa, ang karapatan kong nandito ay hindi kayo ang magdedesisyon. Mga tulad ninyong walang fashion sense ang nagdudumi sa show na ito. Ay, ang utak Montag. Miss Geu, pasensya na sa amin. Ay nako, muntik ko nang malimutan. Kasintahan mo na ang gaon si Goshaw. Talagang pinapaboran ka ni Gushao. Kahit ganito kagandang fashion show, ipinagkatiwala sa'yo. Kitang-kita ang galing mo sa pag-akyat ng kama. Palipazay kerida lang. Ganito kagandang show. Kerida lang ang ipinadaan ng pamilya ko. Parang ininsulto kami. Pero tingnan mo ang gaura niya. Hindi mukhang galing sa mahirap na pamilya. Kerida lang ang alam niyong sabihin. Ang aking pagkatao ay inayos na ba ninyo? Ngayong gabi, ako ang general manager ng Gu Corporation na nag-organisa ng show na ito. Kung may reklamo kayo, pwede kayong umalis. Pero, ang Gu Corporation ay muling mag-iisip ng pakikipagtulungan sa inyo. Miss Gu, alam kong masama ang loob mo dahil iniwan ka ni Yichen. Pero hindi mo kailangang magpanggap. Ang general manager. Nje-Gu Corporation ay hindi lang salita. Kung patuloy kang magsasabi nito, Baka iwan ka rin and I boss Gu. huwag na natin patulan. Mga tawan. Palayasin ninyo ang babaeng gitong nagkakalat hindi kasinungalingan. Sino ang may lakas ng gelup na magulo dito? Jamagu, buti na lang dumating kayo. Alam namin, hindi niyo tinatanggap ang babaeng kay Tio bilang manugang. Hindi pa siya kasal. Pero naglakas loob siyan magpanggap bilang. General manager in Gu Corporation. Nandaya na siya sa inyo. Toma. Chairman Gu, Gushao, isa lang siyang maharap. Nababang magpanggap at magkasamantala. Huwag kayong padala sa kanya. Tumigil ka. O hak? Paano ko hindi alam? Meron pa palang isang hindi kinikilalang manugang? Sisi, halika rito. Papa, Kanina, sino ang nanghamak sa aking kapatid na si Guyongxi? At nagsalita ng walang galang? Ikaf. Hindi ba't si Gu yung si ang kabit mo? Paano siya naging anak ng pamilya Gu? Hindi ba't si Gu yung si ay isang babaeng umasa lang sa kapangyarihan ng iba? Kailan pa siya naging anak ng pamilya Gu? Ang asawa kong nagpakasal sa akin ng 3 taon. Araw-araw na nag-aalaga sa pamilya Fang. At nagtiis ng lahat ng paghama. Ay hindi pala isang ordinaryong babaeng galing sa kalsada. Palang si Guyonsi ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na ikinahihiya ko. Guyonshi. Kahit ang iyong pagkatao ay dinayamontag sa akin. Ano pa ang itinatago montag? ako ang anak ng pamilya Gu na hindi kailanman lumabas sa publiko si Guyongxi. Noong itinago ko ang aking pagkatao ay upang maiwasan ang maraming hindi kailangang gulo. Ito rin ay para lang makipagtalo sa aking ama. Naniwala ikaw, Chen, na mamahalin ako tulad ng dati. Sa huli, ang pagkatago ng aking pagkatao ay nagpakita sa akin ng maraming bagay, hindi ba, Ichen? Hindi lamang iyon, kundi kung hindi dahil sa aking kapatid. Napatuloy na nagmamakaawa para tulungan ka ang inyong pamilya Fang. Ay matagaw ng bangkarote 3 taon na ang nakalipas. Talagang isang grupo en Jimga taon hindi mapagkakatiwalan. Guyonshi. Kaya na kaya ni pamilya Gu, ano namang ang gimagagawa mo? Ang nagbigay na talong taon ng walang saysay ay ko. Ang gustong pumatay sa sanggol sa aking tiyan ay silon ikaw. Ang itinakwil ni Chen ay ikaw rin. Tumigil ka. Paumanhin, mga panauhin, bago magsimula ang programa ngayon. Baka kailangan kong gumamit ng kaunting oras ng publiko. Titingnan ko kung anong chick ang gusto mong gawin. Enas liu o hindi. Yuhu. Ano ang ginangyari sa iyo? Bakit ka nakakaganyan, Ate Yuro? Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Baliw. Ano ang ipinagsasabi mo dito? Liu Yuru, ilang beses mo na akong pinagbintangan at dinungisan. Panahon na para ibalik mo ang aking dangal.
Dios ko ono ito? Parang, ang babaeng nasa lawan ay mukhang Ms. Lu. Parang siya na. Patian mo agad. Pikeng ito. Patayin mo. Bakit Montag pinapatay? Liu, hindi Montag kay sinabi. Nakapag nakidnap ko si Guyunsi. Papalik ka sa aking kasamaang anak. Bakit Montag ako niloko? Hindi kita kilala. Hindi ka o alam ang sinasabi Montag. Anong kidnap kay Guyungshi? Nandito siyan gayon. Tanga ka ba? Umuwi ka kung saan ka nagmula. Kuwadia. Dalhin nayo siya paleo. Sino ang may lakas ang Gelu na kabagan siya? Yuru, ano ba talaga ang nangyayari? Hihin. Isang lalaking galing sa kung saan lang. Sinisira niya ang purikeyo. Tulungan mo ako. Sisiran ang puri Montag? Ilang beses na tayong nakita. Pati ang anak es Atian Montag ay akin. Baka naman. Gusto mong tawagin ng anak ko itong lalaking tatay. Niloloko mo ako. Gumagawa ka ng kwento. Mananagot ka sa akin. Ipapakulong kita. Mananagot ka? Ako ang mananagot sa Ipsilono sa pakivan sa asawa et anak. Ito ang ENA test. Malinaw na nakasulat. Ang anak ni Liu Yurayakin. DNA test. Lu Yuru. Sabi Montag anak NG Kuya Montag ang dinadala Montag. Pinabigang kita dahil sa alala na jekoy ko. Pero, hindi pala anak niya. Hindi totoo yan, Ichan. Umalis ka. Huwag muna kayong magalit. Liu Yuru. Hindi lang ang sarili niyang anak ang ginamit. Pati ang anak ko ay pinatay niya. Ito ang pregnancy test ko. Ito ang video nang itulak niya ako sa pool. June 11. Pasensya na. Hindi ko dapat sinaktan ka. Dahil sa babaong ito. Pasensya na. Anak, tumayo ka na. Bakit Montag ginagawa? Tu? Nakakahiya. Nawala na ang dignidad ko nang inapi ninyo siya. Wala na akong kmukhang may haharap. Lu Yuru, Xiao Dao Bie. Ngayon, ikaw ay inaresto sa kaso ng pag-upa ng mamamatay tao at sadyang pananakit. Opisyal na inaaresto kayo. May karapatan kayong manahimik. Ngunit bawat salitang sasabihin nyo ay magiging ebidensya sa hukuman. Huwag kang lalapit. Ichan, pakios up. Tulungan Montag ako ulit. Yichen. Pakios up. Yichen. Hindi ko inakawa na ang pamilya Liu ay ganito kasama. Kawawa naman ang dalagang Geu. Hindi lang siya inapi. Paulit-ulit pa siyang pinagtatangkaan ng buhay. Totoo yan. Sa harap ng tao, mukhang mabait, pero sa likod, puro. Masasamang plano at panlilinlang. Kahit sa teleserye, hindi ganyan ang pinapakita. Es ating kao. Yung dalawang babaeng Fang, hindi rin sila mabuti. Ngayon ay ang tanging anak na babae ng pamilya Gu, si Guyunsi. Ang unang bises na mag-assist sa aktibidad ng Gu Corporation. Hindi inaasahan na magaganap ang ganitong kaguluhan. Ituturing ko na lang itong maliit na panggaari. Ang bangka ay nakalampas na sa libu-libong bundok. Ngayon, samantalahin ko ang oportunidad na mag-anunsyo ng isang bagay. Simula ngayon, ang aking anak na babae na si Guyunsi. I official na ita talaga bilang chairman ng Gu Corporation. Papa, Ang anak kong babae ang pamilya Geu ang pinakamagaling. Ipagkakatiwala KOSA IO ang Gu Corporation at AKO at ang Iong Galawang Kuya. Ay mapapanatok ng makretiro. Naniniwala ako, sa iyong kabataan, may malaki ka pang magagawa. Papa, Tama na, maraming tao ang nakatingin. magpahinga muna kayo, magsisimula na ang fashion show. June 11. Ano ba ang balak nitong lalaki? Hindi kaya niya babalikan ang kapatid? Kapatid, hindi mo ba? Okay lang. Papa, uwi na kayo, susunod na lang ako. Boss Fang, ito ba ay?
Alam na ang totoong pagkatao ko, gustong ako ibalikan. Para matulungan ang negosyo ng pamilya Fang. Jun 11, pasensya na. Aminado ako, sa loob ng 3 taon, naniwala ako sa mga tsismis. At nasayang ang iyong pagmamahal. Paulit-ulit kitang binigo. Pero ngayon, gusto ko talagang bumalik sa iyo. Walang kinalaman ang iyong estado. Ngayon ka o lang nalaman. Natunay ikitang minamahal. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Fang Yichen. Ang dali-dali lang ng sinabi mo. Para bang lahat ng hirap na dinanas ko sa 3 taon kong pagsasama sa'yo ay nabura na lang ng isang simpleng pangungusap mo. Jun 11. Kasalanan ko. Fang Yichen. Alam mo ba kung kailan ako tuluyang nawala ng pag-asa sa'yo? Nang nakahandusay ako sa sahig, nagdurusa at nagmamakaawa sa'yo. Pero pinabayaan mo ang buhay ng anak ko sa tiyan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong lahat ng sakripisyo ko sa 3 taon. Ay parang binigay ko na lang sa aso. Pasensya na. Jun 11. Kasalanan ko. Pasensya na. Ikaw at si Liuyuru, sobrang pinahirapan niyo ako. Jun 11. Maniwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala nang makakapigil sa atin. Sinusumpa ko. Lumipas na ang lahat, dapat na tayong mag-move forward, hindi ba? Sa loob ng 3 taon. O mas tama, sa loob ng 1 buwan, marami akong natutunan. Mula ngayon, ikaw sa iyong landas. Ako sa aking daan. Nga pala, Boss Fang. Malapit na magsimula ang collaboration sa susunod na quarter. Kailangang handa ang inyong pamilya Fang. Kung walang tutulong at walang ipapakitang sincerity at kakayahan, baka tuluyan kayong mabangkrot.